Live na live po tayo ulit mga ka-LRB, no? Wow, wait lang. Ayan po. So live na live po tayo ulit po dito, mga ka-LRB. Oh, what happened? Medyo ano. Ayan. Oh, what's happened this? Masyado namang ano. Ayan, no? Live na live pa rin po tayo. So, ating pag-usapan yung malasakit centers. Okay. So, marami pong nabibiktima or nami-misguided na ang malasakit center ay tulong na galing po kay Senator Bongo. Okay. Pero, ang malasakit center po ay one-stop shop po yan na hatid po sa inyo ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD. Kasama din po syempre ang ating PhilHealth at ng Philippine Charity Sweepstakes Office or the PCSO, and of course nandyan din po ang Department of Health. So ano po yung features na binibigay o serbisyo na binibigay ng malasakit centers? Okay, so ulitin ko po, ang malasakit center ay funded po ng ating gobyerno, nahatid po ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, and of course PhilHealth. Okay, so wala po kinalaman dito si Senador Bongo. Okay, sa mga hindi po nakakaalam na ang malasakit centers, ito po ay binubuo ng mga ahensya ng gobyerno mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, PhilHealth, Philippine Charity Sweepstakes Office o the PCSO, and Department of Health. So ano po yung mga binibigay po nila na serbisyo? Ito po ay mga medical assistance, financial aid, and of course, yun nga po, pag hindi nyo po kaya, yung mga bayarin nyo po sa hospital, ay may mga malasakit centers na po doon sa harap or sa amang public hospital. So ano po ang binibigay ng isang malasakit center? So pag pumunta ka po doon, na-diagnose ka na may something ka, 'di ba? So lapit ka lang po doon. So pumunta ka po doon sa malasakit center. May mga requirements po silang ipapasubmit, like medical records, proof of financial incapacity. So mostly minsan you are required na meron pong mga certificate of indigency na makukuha po sa ating inyong mga barangay. So ano po yung mga qualifications para maka-avail ng malasakit center? Syempre nandyan po yung hospital bill, yung assessment ng hospital bills, and then syempre nandyan po, pangalawa po, ang medical abstract. Ito po yung detailed medical abstract or clinical abstract from your attending physician from day 1 to day 2 to day 3 hanggang po kayo ay makalabas. So number 3, prescription or request. Original prescription or request from the doctor for the need procedures like example, x-ray, diagnostic, and other laboratory procedures. And then po, nandyan din po yung referral or social case study. So, maaaring ito po ay galing po from the Hospital Social Service Department. Then, nandyan din po yung Malasakit Unified Form. Ito po ay mga duly accomplished Malasakit Unified Form where you can get the Malasakit Center. So, paano po ba yung proseso pag pumunta ka sa Malasakit Center? Wait lang guys. So, submit requirements, assessment. So, ayun. So, wait lang. Hindi ko siya makita. Ayan. Ay, dito. Ayan. Kaysa na problema. Oy! What happened? So, yan po yung Malasakit Center. So, kasi diba, ang daming nag-iisip na yung Malasakit Center ay tulong mula kay Senator Bongo. So, liwanagin po natin, ang Malasakit Center ay tulong mula po sa pamahalaan
hindi po kay Senador Bongo. Ito po ay pera ng gobyerno na mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, andyan din ang Department of Health, andyan din po wait, mahulog yung phone ko, madulas. Andyan din po ang Department of Health and of course, the Philippine Charity Sweepstakes Office. So mostly, na kinikita po ng PCSO ay naitutulong po sa ating mga kababayan na hindi po medyo biniyaan ng magandang buhay. So, ayun po. So, paano po yung pag-fill up ng form? Siyempre, obtain the form, yung Malasakit United form. Tapos, siyempre, sasabihin mo po yung form na yon. Tapos, hintayin mo lang po yung wait lang. Sino yan? Ay, okay. So, for example, hindi ka po makapag-submit ng pwede po mag-submit ang iyong mga kamag-anak on your behalf. Just prepare an authorization letter and of course the valid ID and proof of relationship like such as birth certificate, marriage certificate, parang ganon, no? Para po ma-facilitate yung request mo for Malasakit Center. So sa bago lang pong kachuchunin po sa atin, no, liwanagin po natin ang Malasakit Center ay hindi po tulong mula kay Senator Bongo. Ito po ay tulong mula po sa ating gobyerno na pinagsamang ahensya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Philippine Charity Sweepstakes Office or the PSCSO, and of course, ano pa yung hindi ko nabanggit, Department of Health. So marami po kasing nami-misguided na ito po ang Malasakit Center ay tulong o nagmumula sa pera po ni Senador Bongo. No, it's not. It's scam. Nanggagaling po ito sa ating ahensya ng gobyerno. Ang apat na ahensya ng ating gobyerno, ang PCSO, ang DSWD, ang Department of Health. So, medyo marami kasi nako-confuse na kaya po they are in favor of Senator Bongo because of this conception na yung tulong na natatanggap from Malasakit Center ay pera po ni Senator Bongo. Okay? Ito po ay mula po sa pinagsama-samang effort ng apat na ahensya po natin. Mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kaya po pag tumataya po kayo sa mga loto, hindi ko naman po sinasabi na tumaya po kayo kasi, diba? But yung na-generate po na income po dyan sa PCSO ay binibigay din po sa mga kababayan po nating hindi po masyado biniyaan na magandang pamumuhay. Okay, so nandyan din po ang DSWD. Andyan din po ang DOH. So, hindi mo na po kailangan pumunta sa bawat ahensya para humingi po ng hindi nyo na po kailangan pumunta po sa mga iba't ibang ahensya kasi nandun na po mismo sa either mostly po ang Malasakit Centers nandun na po sa harap ng hospital mismo. So, just ask for help and assistance from the staff and na malapit po doon sa area para hindi po kayo na-scam. Okay, so ano po yung mga requirements or mga eligibility para maka-avail ka ng Malasakit Center? So, syempre, kailangan ikaw ay isang indigent or financially incapacitated patient. So, syempre, kung mayaman ka naman na huwag ka ng Malasakit Center. And then, syempre, so, pagpasok po natin, nandyan din po yung hospital registration. So, andyan din po yung mga patient documentary requirements sa hospital bills assessment, gaya po na nasabi ko na po kanina. Yung medical abstract from umpisa hanggang sa mag-check out po kayo. Check out, bill out pala, sorry. And then, syempre, yung Malasakit United form. So, syempre, yung
yung sa mother ko po, sa case ng mother ko, hindi po kami nag-ano sa Malasakit Center. Doon po kami lang sa DSWD. Kasi nga po, sa private po kasi nagpa-admit yung aking mother. So, from 87,000, 47 na lang yung binayaran namin. So, how come na naging 47 na lang? Because po, yung aking mother ay senior. Senior po siya, may discount na 20%. And then, meron din po siyang PhilHealth. And then, ayun, when I was, pumunta ako sa DSWD, nagkaroon ng interview, ano po yung tatanungin sa'yo, saan ka nakatira, how are you related with these patients, naka-ready na po ba yung pambayad nyo, ilan po ba yung nyo. So, sa case ng mother ko, 10,000 ang binigay ng Department of Social Welfare and Development nung na-confine ang aking mother sa isang private hospital sa La Union. So, mabilis naman yung proseso. Cash yung binigay nila po sa amin, ang bilis. Dito sa La Union, I'm pertaining to DSWD La Union, yes. Shoutout po sa mga staff ng DSWD La Union. Ang bilis ng proseso nung pumunta po ako doon. Okay. So, hindi ko lang po alam kung ano po yung proseso dito sa Manila. Sinasabi nila hindi daw cash dito sa Manila. Pero doon sa La Union kasi cash po. Actual cash po yung binibigay po nila. So, yun. So, next, move on na po tayo. Ang nangyayari, pumunta naman po tayo sa ibang topic. Okay. So, from #IndayLustay. So, who's this? Bakit ganun? Who's using my account? Bakit nanonood yung account ko na Romel Dakpano? Hindi ko naman po siya ginagamit. Who's using my account? Someone is using my account. Paano yan? Hindi ko naman siya ginagamit pero nanonood yung account ko. Okay, wait. From IndayLustay. Okay, #IndayLustay. So, ito po, patuloy po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte nagrereklamo, no? Nagrereklamo ang ating mahal na Vice Presidente. Diba? Sobrang galang po natin sa mahal na Vice President Sara Duterte. Diba? Ganyan pa rin po yung tawag po natin. Kasi, siya pa rin po, wait lang. Siya pa rin naman po ang, you want my picture? Ayan. Saan ba to? Ayan. Ayan, wait lang. Doon ba tayo? Wait. I'm just searching for another topic. Ayan. So, sikat na po yung hashtag na IndayLustay. Ito. So, meron pong lumabas po sa isang pahayagan na panic mode si Inday. Ito this is from Police Tonight Files. Sabi po from Tayangtang Makoy Villaruman. Okay. So, basahin po natin yung nilalaman ng kanyang article. Sabi po niya, kung inakala mo na ang pagsasanib ng dalawang malalakas na angkan na puwersa sa politika natin ngayon, ang Marcos at ang Duterte, na ang pagbuklod nila ay sintibay ng bakal at sintatag ng semento,
muling napatunayan na sa takbo ng politika walang forever. Dito nakita ng madla ang unti-unting paglaki ng lamat at pagguho ng pundasyon sa samahan. Sintatag pala ng lahar. Humantong sa Battle Royal na top billing ang HWH versus Martin Romualdez sa title card. Napuna ang pagtawid bakod ng mga mambabatas na kasapakat ni Duterte sa tarima ng Marcos na tuluyang nagresulta ng pagkawala ng mga attack dogs itong si Inday Lustay. Hindi nakatulong ang pag-iisipan na pagsang-ayon sa direktibang pagpasok ng mga kinatawan ng ICC sa bansa. Sa maikli, panic mood si Inday. Hindi lang dahil napipinto na ang pagdakip sa ama niyang serial killer president, quote and quote, alam niyang malapit na rin siyang masulyap ang kanyang mga kabalastugan. Tuloy napapaisip ang inyong abang lingkod na kolumnista na ang mga pangyayaring destabilisasyon, pati na ang pagsabog ng bomba sa MSU, ay pakana ng kampo ng mga Duterte. So ulitin po natin, ito po ay mula sa police files, binabasa po lang natin. So sabi po niya, napapaisip ang abang lingkod na yung ito nga po, yung news reporter na to, na ang sabi niya, napapaisip na siya na ang pagpasabog ng bomba sa MSU ay pakana ng kampo ng mga Duterte. Dahil may kakayahan silang maghasik ng ganito? Question mark. Ama lang naman ay berdugo, pati ang anak ay pareho. Baka nakalimutan natin na may kakayahan din pumatay itong si Inday Lustay dahil noong punong bayan siya ng Davao o mayor, inutusan niya si Arturo Las Cañas na lipunin ang mga hinihinalang lulong at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nakatala at pinatutuo ito ni Las Cañas ang lahat ng ito. Opo, panic mood na si Inday dahil nagugunita na ang nalalapit pagtatapos ng rehimen ng mga Duterte. Kasihan nawa tayong lahat ni Poong Kabunian. Mukhang bumabanat na naman ang mga elementong Makachina at ang tinitira nila ngayon ay walang iba kundi ang tagapagsalita ng Tanod Baybayin ng Pilipinas o ng Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela. Ang sinasabi nila, itong si Commodore Tariela ay pro-US. Pero kung tatanungin mo ang iyong abang lingkod, tipikal sa mga tulad nila ang tumitira na walang patunay, ebidensya o basihan. Si Commodore Tariela ay isang Pilipino at makabayang kawal ng Republika. Pulos paninira ang ginagawa nila. Unti-unti nilang ginangata na parang may mga anay ang katatagan ng ating seguridad. Isa sa estratehiyang ginagawa ay ang pagtanim ng kaduda-duda sa kakayahan ng liderato natin sa katihan. Huwag nyo na po tanong kung bakit alam ko ito. Ang mahalaga ay alam din po nating lahat na ang mga naghahasik ng lagim ng ganito ay hindi lang pro-China, sila ay pro-gago. Ano ba nangyari sa Ano ba nangyari sa Pier 15 o mas kilala Eva Macapagal Seaport? Ito. Matapos suriin ng kinatawan ng International Safety and Port Facilities o ISPS, natuklasan nito na malaking pagkukulang ng Pier 15 dahil sa red tape, masamang mga pasilidad at kakulungan sa security at safety facilities. Ito ang napuna at sa wari ko ang nakakaalarma. Ang mga taong namamahala ng Pier 15 ay walang kaalaman sa pagpapatakbo ng posibilidad, bagkos mas abala sila protektahan ang kanilang business interests. Sa makatwid, ito ay negosyo, hindi serbisyo sa mananakay. Nang tanungin ng kinaukulan sa Pier 15, sumagot pa ito, "Sir, this is the Philippines. You follow our own policies."
Nakakahiya ang sumagot ng ganito ay hindi alam ng kalugan ng international standard. Ang resulta tuloy ng pagsusuri ng kinatawan ng ISPS sa Pier 15 mula 1 hanggang 100 ay 25. Mga harbat sa lambat, Fiona ang bansag sa kanya nung una. Okay. Ngayon naman, Inday Lustay. Mas bagay. Sander Bundok, netizen kritiko. Pag ganyang kulelat ang DepEd sa PISA, kailangan isugod agad ang SW Trust Rating result ng DepEd para makabawi. Kung 75, 78 out of 80 sa PISA, 99% yan sa SWS. Meantime, it's shaking news. So, yan po yung nilalaman po ng from police files po yun. So, napaisip daw siya na pwede daw na maari pong naisip niya na baka daw po sila din ang nasa likod ng pambobomba sa MMSU po sa Mindanao, yung pambobomba before. So, ayan, no, kailangan na po natin magpaalam. It's already 6 in the evening. Kailangan ko na po magpaalam kasi uuwi na po ako. Tapos na po ako magtrabaho. Tapos na po ang aking duty sa aking workplace. So, kailangan na po natin ayusin. We need to fix our things before going home. Okay. Thanks for joining po sa lahat po na nag-join. No, maraming salamat po.